Karumal-dumal po na ang gobyerno, ang Pangulo ay merong bilyong-bilyong pisong discretionary fund na ginagamit po para suhulan ang isang co-equal branch of government. Karumal-dumal po dahil yan po ang kahulugan po niyan, diktadura. Ang kahulugan po niyan, paghahari ng iisang sangay ng gobyerno nang wala pong ibang sangay na maaring kumilatis dito. Patunay lamang po mga kababayan na patuloy na aarugain ng kasalukuyang gobyerno sa pamumuno ni Noynoy Aquino ang isang sistemang hindi kailanman naglilingkod sa kapakanan ng taong bayan. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy na kinikitil ng gobyernong ito ang katiting na pag-asa ng mga kabataan para makapag-aral ng mabuti. Malinaw sa mga magsasaka ng usapin sa korupsyon ay tumitindi dahil ang sistema ng ating gobyerno ay para sa mamamayan at hindi sa mga magalita kagaya naming mga magsasaka. Kaya po, sa bahagi ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, 2 bisis na kami nagsampa laban kay Noynoy Aquino kasama si Secretary Alcala ng Department of Agriculture at mismo si Bots Abad ng DBM sa usapin sa pork barrel scam plunder na kaso para doon sa ombudsman. Pangalawang kaso ang aming isasampa mula sa Malampaya Funds na kung saan ibinibigay daw ng pondo ng Department of Agriculture. Kaya kasama itong si Pinoy, si Secretary de los Reyes ang usapin sa plunder na kaso. Sa kabila ng malawakang protesta, sa kabila ng panawagan ng mamayan na itigil na ang pork barrel politics, pinagtatanggol pa rin ni Noynoy Aquino. Sa kabila ng panawagan ng mamayan na dapat isa publiko, ibigyan ng impormasyon kung saan ginagamit ang DAP, wala pa rin aksyon ang pamahalaan. At sa halip na talikuran itong pork barrel politics, pinagtatanggol pa ni Noynoy Aquino. Kaya malinaw mga kababayan na ang DAP sa pamumuno ni Noynoy Aquino ay ginamit sa korupsyon at patuloy na gagamitin sa korupsyon. Kaya Abolish pork barrel system, rechannel sa social services, lalo na sa health, edukasyon, at iba pang para sa kagalingan ng taong bayan, panagutin ang mastermind at may kagagawan. Ang panawagan ng mamamayan ay dapat patalsikin itong asindirong Pangulo na kung saan ang mangunguna sa usapin sa korupsyon sa Pilipinas habang manatiling presidente itong si Boy Sinungaling. Ang mamamayang Pilipino walang pag-asa na magkaroon ng pagbabago ng ating lipunan kung walang isang tunay na reforma sa lupa at walang pambansang industrialisasyon. Kaya